Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pag-usapan natin ngayon mga kapatid ang tinatawag na an-nasiha, nasiha o pagbibigay ng payo. Sa panahon natin ngayon, lalo na po sa social media, kalat na kalat po ang mga anumang pinag-uusapan, mga sekreto, ay ang bilis pong kumalat, ang bilis na makarating sa ibang lugar, sa ibang tao. Dumami na rin po ang marites sa panahon natin ngayon. So, kaya anumang makita natin sa kapatid natin, kung hindi naman kaaya-aya, pero kailangan natin takpan, ang bagay na ito tatakpan natin at hindi natin ipapahiya ang kapatid natin. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya, wal asr, sumpa man sa panahon, innal insana lafi khusr, katotohanan, ang tao ay malulugi na. Illal ladina amanu, maliban sa silang mga nanampalataya. Wa amilus salihat, pagkatapos ay sila ay gumawa ng mga kabutihan. Wa tawasaw bil haqqi, at nagpayuhan ng katotohanan. Wa tawasaw bis sabr, at nagpayuhan ng pagtitiis. So, ano man ang nakita natin ng kamalian sa kapatiran natin, ang obligado sa atin payuhan. Ad-dinu an-nasiha, ang ating religion ay pagpapayuhan. So, payuhan mo siya ng pasikreto at hindi yung pinapahiya mo. Hindi porkit may nakita kang mali niya, ipinost mo pa sa Facebook. Tapos andyan naman, ipopost mo naman sa Facebook. Ang obligado sa ating mga Muslim, kung hindi naman lantaran yung kasalanan na yan, hindi naman nag-aanyaya sa mali, hindi mo kailangan i-post pa yung kahihiyan ng kapatid mo. Subhanallah. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ang sinumang takpan niya ang kahihiyan o kamalian ng kanyang kapatid ay tatakpan din siya ng Allah ng kahihiyan at kamalian niya sa kabilang buhay. Maaari ang kasalanan na ikaw lang nakaalam. Sa pagitan nyo lang, sa ibang tao lang. At hindi naman niya lantaran ang ginagawa to at pinagyayabang sa publiko ang kasalanan to. Ikaw lang nakaalam. So payuhan mo. Ang obligado sa iyo ay payuhan siya. At huwag siyang ipahiya. At hindi mo kailangan i-post pa sa social media, lalo na po yung mga mag-asawa. Isa po sa mga nasusubok sa mga ganito mga kalagayan, kapag ang mag-asawa ay nag-away, nagbangayan dyan sa Facebook, sabi niya, dating asawa ko yan, ganito ganyan, nilabas yung mga baho, nilabas yung mga kahihiyan. Subhanallah, ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya, inna asyaran nasi manzilatan yawmal qiyamati, al-mar'atul lati tufdi sirra zawjiha, wa al-rajul alladhi yufdi sirra zawjatihi. Isa sa pinakamasamang kalalagyan sa araw ng paghukom sa impyerno ay ang babae na ikinalat niya ang sikretong kahihiyan ng mister niya. At ganoon din ang lalaki na isiniwalat niya ang sikretong kahihiyan ng kanyang misis. Kasi mga kapatid, ang mag-asawa, may mga bagay na sila lang nakakaalam sa bawat isa sa kahihiyan o sa mga sikreto ng bawat isa. Sa atin, sa labas, pati magulang mo, hindi alam yung bagay na yan. Sa nanay mo hindi alam, sa anak mo hindi alam yan, pero sa pagitan ninyo mag-asawa, alam ng bawat isa yung ano yung mga meron, ano yung mga sikreto sa bawat isa. Kaya yung mga iba pag naghiwalay na, ayun, pasok sa social media, kalat ng baho, ganito ganyan, si Mr. ganito ganyan, subhanallah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, mapupunta sa pinakamasamang kalalagyan sa impyerno ang mga ganito mga tao. Papahiya niya, mister niya, papahiya niya, misis niya, which is nakikita natin ito sa social media. So magpayuhan tayo. At ang pagpapayo po mga kapatid, hindi po sa public. Hindi mo may nakita kang mali, pinayuhan mo sa publiko. Katulad halimbawa, nakikita natin kay Tulfo. Ang kay Tulfo may mabuting nagagawa at may hindi magandang nagagawa. Yung ipapatawag yung mga pamilya, mga sikreto ng pamilya, sikreto ng mag-asawa, sikreto ng magkakamag-anak, mga sikreto na nakakahiya. Isinisiwalat ni Tulfo, napapahiya sa public, which is sa Islam hindi po pwede na payuhan mo ang tao sa public. Sabi nga ni Imam Shafi'i rahimahullah na ang sino mang pinayuhan niya, ang kapatid niya sa publiko, fakad fadhahtahu. Ang sino man na pinayuhan niya ang kanyang kapatid sa public, tunay na pinahiya mo. Kasi kung papayuhan mo sa public yan, pinost mo siya, sinabihan mo na pinayuhan mo sa public, pinapanood mo sa maraming tao, pinayuhan mo siya, hindi po pagpapayo ang tawag doon. Ang tawag dyan ay pagpapahiya po. Kaya sa mga kapatid natin na gusto po ng katotohanan, gusto ng kabutihan, pag may nakita ka mali sa kapatid mo, takpan mo. Hindi yung pinag-uusapan pa, nililibak mo pa doon sa kabila. At hindi mo ba alam na sa pamagitan ng paglibak mo na sa kanya na yan, ay mauubos yung gantimpala mo. Nililibak mo, pinabanggit mong kahiyan niya, pinabanggit mo yung minsan pa ngayong iba, wala pang katotohanan.
So Allah subhanallah, ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya, in ja'akum fasiqun, ya Allah, ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in, fatabayyanu, o kayo mga mananampalataya, pag may dumating sa inyo na isang nagsusumbong, na wala naman siyang dalang mabititibay na katibayan, in ja'akum fasiqun binaba'in, may dala-dala siyang balita, fatabayyanu, kailangan mo ng patunayan. Kailangan mo ng patunayan. Hindi yung porket kaibigan mo yung nagsumbong, kamag-anak mo, kapatid mo, asawa mo, ay pinaniwalaan mo agad. Kasi baka mapagbintangan mo yung tao na walang katotohanan. So, pagdating ng time, magsisisi ka, bakit? Napahiya ng tao dahil sa'yo. Kumbaga, wala na, hindi mo na mababawi. So, mga kapatid, magpayuhan tayo sa katotohanan. Kung may mali, isekreto natin. Huwag natin ipahiya. Kasi pag pinahiya mo yan, ipapahiya ka din ng Allah dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. So, pag may mali, payuhan mo ng pasikreto, yan po ang pinakamainam. At hindi yung pagpapayo na pinapahiya mo ang kapatid mo. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.